Ang bagong airport na ito ay may lawak na 2,500 hectares na kasalukuyan ngayon na tinatambakan dun sa may Talitip, Bulacan. Yan, ito yung mga poste niya. Yan, lalaki. Din sa kabila. Kasi itong tulay na to ay delikado na. Kita nyo naman yung awang niya. Yan, ang lalaki na. Yan o, dun sa may truck na yun o, ay talagang aabot hanggang buong gulong yung taas ng tubig. Good morning guys. So nasa MacArthur Highway tayo dito sa may Valenzuela. At ngayong araw ay babalikan natin itong New Manila International Airport na ating na-update nung nakaraan. So bali-balikan natin siya ngayon para ma-update kayo dun sa land development na ginagawa nila, kung gaano na karami yung natambak na lupa. Ang bagong airport na ito ay may lawak na 2,500 hectares na kasalukuyan ngayon na tinatambakan dun sa may Talitip, Bulacan. Ito ay bahagi lamang ng 12,000 hectares na township program ng ating gobyerno, tulad ng residential zone, government center, seaports at industrial zone. So malaki-laki itong programang ito. Ang disenyo ng airport na ito ay magkakaroon ng 4 na runways at expandable ito hanggang 6 na kayang mag-accommodate ng 200 passengers every year. So bali 6 times ito mas malaki dun sa NAIA na kasalukuyan nating ginagamit na airport dito sa Metro Manila. Magkakaroon din ito ng 3 access road na kokonekta dito sa ginagawa nilang bagong airport dito sa Bulacan. Ang una ay dun sa SALEX o Southern Access Link Expressway. Dadaan ito dun sa ginagawa nilang coastal development dito sa Navotas. Magkakaroon dyan ng expressway papunta dun sa ginagawa nilang airport. Ang pangalawa ay yung NALEX o Northern Access Link Expressway, na kung saan dadaan ito dun sa NLEX, kakaliwa dun sa may Tulyahan River, kakanan dun sa Valenzuela at didiretso dun sa ginagawa nilang airport. Ang pangatlo ay yung MRT Line 7 na mag-umpisa dyan sa may North Avenue hanggang dun sa may Bulacan. Magkaroon dun ng connector papunta dun sa may airport. Alright, matatapos naman yung land development nito o pagkatambak ng lupa sa taong 2024. At sa taong din yun ay susunod nila yung construction ng mga buildings, mga runways, at matatapos sa 2026. Magiging operational naman ito sa taong 2027. Dito sa may Obando, Bulacan ay kapansin-pansin yung mga sidecar dito at mga bisikleta na hango pa nung unang panahon. Yan, si Lolo, yung bisikleta niya ay old model, sobrang tataas yan, tataas oh. Tapos dito, yung mga pampasaherong bisikleta dito ay hango pa to nung unang panahon. Bagamat sumasabay na tayo sa mga teknolohiya, dahil meron na tayong mga e-bikes, ganyan, mga e-jeep, ganyan, mga e-trike. Pero dito sa may bandang Bulacan ay hindi pa rin maalis itong mga bisikleta na ito na sobrang old model na. Yan oh. Wow. Alright, nasa kahabaan na tayo ng Paliwas Road dito sa may Obando, Bulacan. At nandyan na yung dike na dinadaan ng mga sasakyan. At yung gilid niya ay mga palaisdaan. Yan o. Woohoo! Sarap. Woo! Pangatlong beses tayong dumaan dito. At ganun pa rin, ang ganda ng tanawin dito. Nakaka-refreshing. Woohoo! O yan o. Yan, nakapansin nyo yung kabilaan dito ng kalsada ay mga palaisdaan. Hanggang doon na yan sa may unahan. Alright, let's go. Bali, i-update din natin itong Tawiran Bridge, kung ano na yung status nito, dahil ginagawa na to, inaayos na. Yan, check natin.
Tawiran Bridge. Yung last na update natin dito ay makikita mo dito yung mga basura dito, tapos mga lupa sa gilid. Pero ngayon ay puro tubig na lang makikita dito. So high tide nga ngayon. Ito yung pundasyon ng ng bridge na tinatalian ng mga bangka. Yan, ito yung fishing boat nila. Dami. Tapos dun sa unahan dun ay makikita mo yung New Manila International Airport na ginagawa nila ngayon. Yan. At dito sa may Tawiran Bridge ay kitang-kita nyo na ongoing yung construction dito. Yan yung poste nya. So bali papalitan to, itong tulay na ito ng bago na tulay na mas moderno at matibay. Tapos dito naman ay makikita mo dito yung nakapaskil dito na pabatid sa publiko na ang Obando River System ay bahagi ng proyekto ng programang Manila Bay Cleaning Up. So kasali pala to sa cleaning up dito sa may Manila Bay, kasi Manila Bay to, itong area na to. So hinihikayat ang publiko na makibahagi sa paglilinis ng Obando River System at sa pangangalaga ng ating kalikasan. So ayos yung ginagawa nila. Ginagawa to ng DNR. Yan, DNR Bulacan. Alright, proceed tayo dun sa may unahan. Let's go. Ito yung mga poste nyo. Yan, ito yung mga bagong poste na gagawin nilang bagong tulay. Yan o. So isasabay nila to, yung rehabilitation ng tulay na to, dahil kukonekta rin to dito sa may airport na gagawin nila. Ito yung magsisilbing service road na daanan na walang bayad papunta sa airport. Kasi yung tatlo na access road ay mga expressway yon, like Nalex, Salex, yan, tsaka MRT7. Halos mga yon, expressway. So dito sa tulay na to ay inaayos na para sa kukonekta dyan sa may airport na gagawin nila. Yan o, airport na yan. Ang taas na, halos kalahati na ng mga kahoy. Wow. Yan, ito yung mga poste nya. Yan, lalaki. Din sa kabila, kasi itong tulay na to ay delikado na. Kita nyo naman yung awang nya. Yan, ang lalaki na. Mga 3 inches na yata yung awang nito. Ayan o. At delikado na sa publiko to pag dinaanan pa ng mga sakyan. Grabe. Alright, diretso tayo. High tide nga dito sa gilid nyo, malapit nang umapaw yung tubig. Hello, parang wala ka na yata doon. Hindi natin doon sa may unahan kung makakatagos tayo doon sa may Taliptip, Bulacan. Sana makatawid pa tayo. Pero parang negative mataas to. Yan, ito yung Ubihan Bridge, yung susunod dito sa may Tawiran Bridge.
Yan. Ito yung Tawiran Bridge. Okay, montage, pasok. Fishport dito, yung Ubihan Fishport. Yan, dito sa may bridge na to ay kitang kita na yung airport na sobrang taas na. Yung ibang parte niya ay mas mataas pa sa punong kahoy na nasa gilid ng mga dike. Yan, sobrang taas, grabe. So yung process ng reclamation ay ginagamitan muna ng dredger. Sinisipsip yung lupa sa ilalim ng dagat or mga buhangin para maitambak sa area na i-reclaim nila. And then pag mataas na yung lupa dun sa na-reclaim na area ay ginagamitan naman ito ng vertical drain para yung tubig sa may medyo taas pa ng mga lupa ay mas madaling madrain papunta sa ilalim. So yun naman yung gamit ng vertical drains. And then after ng vertical drains ay gagamitan naman ito ng dynamic compaction, na kung saan ginagamitan ito ng dalawang klase ng dynamic compaction. Yung una ay gagamitin yung parang may crane at binabagsak yung isang concrete na mabigat na bagay para madiktik yung lupa pa ilalim. At yung pangalawa naman ay ginagamitan ng malaking equipment na parang hammer para madikdik yung lupa pa ilalim para maging solid. And then pag okay na yung na-reclaim na lupa ay gagawin naman yung revetment construction, na kung saan lalagyan ito ng mga bato dun sa gilid ng mga na-reclaim na area para hindi ito gumuho. Baka may ibang parte dito na lubog na sa baha. Oo nga, baha na nga. Dami dito mga kulong-kulong. Grabe. Baha. Baha na dito. Pataas pa yun, kuya, no? Pataas pa to? Oo, papataas pa yan. Grabe. Hanggang doon pa sa pagbaba ng tulay. Pero pagdating doon, hihinturin kami dahil mataas na, no? Aabot na dito. Nagkakasira ang mga tura-tura namin. Maniningil kami ng 100. Ay sira naman tura-tura namin. Magkano yung singilyo mula dito hanggang doon? Dito, 70 pala. 70? Oo, 70 pala. Sige kaya, thank you . So as you can see, yan, tumataas na yung tubig dito sa may bandang Taliptip to . Pagkatapos ng Ubihan Bridge, yan, medyo mataas na dito. Kalahati na ng gulong ng sasakyan yung tubig. So dito na pagtanungan natin kanina, yan, sila kuya ay naniningil sila pag sinakay mo yung motor mo dyan hanggang dun yun sa may hindi baha na area ay 70 pesos. Yan, dun sa may truck na yun ay talagang aabot hanggang buong gulong yung taas ng tubig. Yan si kuya, talagang ginamit na yung kulong-kulong, hindi kaya ng motor niya. Grabe pala dito pag umapaw yung tubig pag high tide.
than a butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here